Saklap. Alam nyo, ito pinag-uusapan natin yang sa West Philippine Sea. Alam nyo, mas mabuti pa nga ho itong isang kandidato, si Sai Matula. No. West Philippine Sea, tama ba ang ginagawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? Kung ibig mo sabihin na itong administrasyon ni Marcos, ikumpara sa administrasyon ni Duterte, siyempre susuportahan ko yung posisyon ng administrasyon ni Marcos. Yun. Diba? Ang tanong sa kanya, kung ano yung masasabi niya ron tungkol dun sa pivot na ginagawa ng Marcos administration diyan sa Amerika, kasi ang nangyari po sa ating bansa, yung meron tayong Mutual Defense Agreement or Treaty with the US since 1951. Ngayon, etong Duterte administration ay unang nagkaroon ng pivot, naging Chinese dependent foreign policy. 'Di ba? At hindi lang 'yun. Talagang kung ano ang interest ng China, yung mga agreements na pinasok niya doon, na sanay naman na tayong itinatanggi niya, pero hindi pwedeng sabihin na nagsisinungaling ang China. Alam niyo yung problema, ayaw lang kasing umamin ni Duterte roon sa sa status quo agreement, gentleman's agreement, tsaka yung temporary extraordinary arrangement. Yan tatlong yan. Tinatanggi nilang lahat yan. Pero isinusulong niya kay PBBM na kailangang respetuhin ng bagong administrasyon ang mga kasunduang pinasok ng gobyerno sa China. So kung hindi po yan totoo, bakit ipinupush ni Duterte noon? Naalala nyo nang galing si BBM sa China. Tapos na laser na water cannon, yung Coast Guard natin sa West Philippine Sea, pagka nagkasagawa sila ng resupply mission, di ba? Tapos si PBBM bumaling na sa China, sa US, kumbaga itinama lang naman ng mama yung pagkakamaling ginawa ni Duterte noon. Di ba? Isipin nyo etong si Sonny Matula, lagi silang kumukontra sa administrasyon, lagi silang kalaban ng gobyerno. Yung kanilang gustong mangyari noong igiit, ipaglaban, ipagbunyi natin, yung panalo natin doon sa arbitral ruling, kahit na yan walang kakayanang mag-enforce, but the mere fact na nanalo tayo, sinasabi doon na pabor ang UNCLOS, yun ang binasihan sa claim ng Pilipinas. Dahil yung paliwanag doon, pumapabor talaga sa atin. Though hindi sinasabing lumayas yung mga inchik doon sa West Philippine Sea. Ang isang presidenteng akala natin ngay makabayan talaga, nako, maka-China pala, pangbasura lang daw po yun. Parang tissue paper, kumbaga, ang katumbas, papel lang yun, pambasura. Ako kanina, nung na umaga, nakita ko tong interview niya. Kahapon yata ito, kagabi, itong kay Sonny Matula. Hinanap ko kako, ano ba to? Pero familiar ang pangalan niya, alam ko, isa siya sa mga labor leader. At ito nga, labor leader nga. At siya nga yung Sonny Matula. Eto, narinig nyo na sa usapin. Ito yung sinasabi ho ni Trillanes sa kanila na hindi ba kayo natutuwa na yung inyong gustong ipaglaban ni Duterte noon bilang presidente, pinaglalaban ni Marcos ngayon. Kaya sinasabi nila, ba't hindi binabanata ng mga komunistang grupo, ng mga aktivistang grupo, si BBM? Hindi po si Raulo ang mga aktivista na banat na lamang ng banat. Nawala na silang pinagkaiba sa mga politiko na parang asong ulol kung makabanat. Kaya nangyayari po, paniniraan na dahil hindi na konstruktibo. Diba? Yung ginagawa. Eto pa. Dapat i-assert talaga ng ating bansa ang kanyang karapatan sa West Philippine Sea. Nung panahon ni Duterte, although sabi nila strongman si Duterte, palagay ko hindi totoo yan. Siya po ay very lukewarm kung pag-usapan ang China at ang West Philippine Sea. Kaya ayaw ko kay Duterte ang posisyon niya doon sa West Philippine Sea. Diba? Tama naman din siya ron.
Nakakalungkot nga nun eh. Dati iniisip namin paano, lalo ko, paano kung i-justify yung mga ginagawa ni Duterte sa South China Sea. Ito lang eh, sana napansin nyo to mga kapatid. Hindi ba't lagi naming makaroon siya po si Sunny Matula. Ayan o, sa baba, si Sunny Matula. Na lagi naming sinasabi ng mga vloggers, wala yan, diskarte lang yan ni Tatay Digong, ganyan talaga yan, nilalaro lang niya ang China. Hindi ba? Ganun lagi yung sinasabi namin. Yan na ho kasi yung huling barahan namin noon. Pag hindi namin kayang gawa ng paliwanag. Okay? Kaya lang ako hindi pwedeng ganun. Magmumukha tayong tanga. Na ganun na lamang palagi. Di ba? Sabi ni Raul Enriga. Boss Vlogger, yes, sa opinion mo, bawat mga salitain mo, may kabuluhan. Nakailang uli na naging senador si Tito Soto, pero hindi niya nagawa yung adhikain niya na sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Bupo ng Marcos administration sa US, okay po kayo doon? Palagay ko kinakailangan naman talaga tayong makipagkaibigan, pero hindi lang dapat sa US, dapat sa Japan din, sa Australia, at sa iba pang dito sa ASEAN country. Dapat katulong din natin sila sa pag-assert ng ating